Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So pag-usapan lang ho natin ito yung video o eksena ni Mr. President Bongbong Marcos na naging trending naman sa mga anti-Marcos or mga DDS creator or vlogger. Kung ano-ano naman ang mga negatibong komento ang kanilang sinasabi sa kanilang mga platform. So makikita kasi natin si Mr. President Bongbong Marcos mamaya sa video na kung saan lumapit nga po siya sa presidente ng China na si Xi Jinping at makikita ho natin na nakipagkamay or shake hands po ito si Mr. President Bongbong Marcos. So saan ba ang eksena na ito? Ang eksenang ito ay doon po ito sa katatapos lang na APEC Summit sa Korea, mga ka-action, mga kakampeng. So, bakit ba lumapit si Mr. President at nakipagkamay? Yan po yung sasagutin ho natin, ang lilinawin natin. Kasi itong mga DDS at mga anti-Marcos, nagpiling matatalino na naman, mga ka-action, mga kakampeng. Ito ho, mga ka-action, isa na ho dito si Kulukoy. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Basahin po muna natin ang naging caption sa kanyang video bago natin i-play ang kanyang maiksing video. At mamaya, i-play din po natin ang naging reaction or komento ni Mr. President Bongbong Marcos sa eksenang yan. Okay, ayon dito kasi kay Kulukoy sa caption sa kanyang video, no? Bongbong Marcos biglang lumapit sa presidente ng China. Tinawag niya naman na BOBO si Mr. President. Lagot na kayo mga maka-BBM. Ebenta na kayo sa China. Sino maka-China ngayon? Dito pa lang sa ebenta, fake news. Gumawa naman siya ng paratang na hindi naman totoo. Hindi niya nga alam siguro kung anong purpose dyan sa pakikipagkamay ni Mr. President Bongbong Marcos. Ito kasing words na ibenta, isa po itong panluluko, panlilinlang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho sa kulang sa kaalaman. At lalong-lalo na sa hindi nakikisawsaw sa issue. Kung mapanood ho ang video ito at mabasa ho itong words na ibenta, siyempre itong mga kulang sa kaalaman na hindi talaga alam ang totoong issue, maniniwala agad-agad. Diba? Para sa akin, isa po ito naman na panlilinlang sa ating mga kababayan. Ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin ang maiksin niyang video. Hoy mga maka-BBM, ano bang tawag ninyo nito? Diba ang traidor? Ang traidor ng presidente mo? Ito, bigla lang lumapit at nakipagkamay. Nabigla yung mga security guard, tingnan nyo. Nako. Anong tawag sa taong nito? Anong tawag sa klaseng... Ayan, mga ka-action, mga kakampeng. Tinawag niya naman na traidor daw si Mr. President Bongbong Marcos. At ang tanong niya sa mga maka-BBM, ano daw ang tawag dyan? Diyos ko po, napakasimple. Ako na makalini ang sasagot sa iyo at susupalpal sa iyo. Hindi ako maka-BBM makalini po ako. Pero suportado ko po ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Ang makalini na ang sasagot sa iyo. Napakasimple. Simpleng arithmetic lang yan. Hindi mo magigits. Diba? Hindi mo magigits. Una-una isipin mo kung anong mayroon dyan before makipagkamay si Mr. President dyan. Ano bang mayroon dyan? Diba? Etong simpleng sagot ko dyan. Respeto at nagpapakita lang si Mr. President na humble ho siya. Diba? Eto, mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin itong naging sagot or naging reaction ni Mr. President Bongbong Marcos, no? Credit or courtesy po sa video ng News 5. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Balikbansa na po si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa APEC Summit sa South Korea. Nilapitan ni Pangulong Marcos si Chinese President Xi Jinping pero hindi raw nila tinalakay ang issue sa West Philippine Sea. Naritong report.
Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang lumapit at nakipagkamay kay Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa South Korea. Mabilisan lang ang pagbati ni Pangulong Marcos kay President Xi. Hindi raw naging madali yan ayon mismo kay PBBM. Ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. Pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang Mabilisan lang talaga. Hindi natalakay ng dalawang lider ang hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China pagdating sa issue sa West Philippine Sea. This APEC, it's an economic meeting. You don't really talk about such issues. In ASEAN, pwede pa. These political issues. Ayan na. Napanood mo ba, Kolokoy? Sana mapanood mo yan para matauhan ka na. Pagbate ayon kay Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Alangan ba naman uulitin ko pa ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos? Narinig nyo naman, napanood nyo naman. 'Di ba? Ang problema nga ho dito sa mga anti-Marcos talaga, wala talaga tayong makuha na magandang mga reaction diyan kung puro na lang ho mga negatibo. 'Di ba? Puro na lang mga negatibong komento. Tinatawag na traidor daw itong ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Sos Maria Josep. Kahit sa kinder, ikwento nyo yan. Kung nakakaintindi ang kinder, hindi maniniwala dyan. Ang tawag dyan, pagbibigay respeto. Kasi sa susunod, sila ang APEC Summit. Kumbaga, bumati lang si Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Pero alam naman po natin, si Mr. President Bongbong Marcos, ano po yan? Kumbaga, nandun pa rin talaga ang respeto. Kahit na nagkakaroon ho tayo ng hidwaan dyan sa sarili nating teritoryo sa pagitan ng mga CCG at PCG. Diba? Kaso lang, ginagamit yan ng mga anti-Marcos para gumawa lang sila ng issue, na kung ano-anong issue, na hindi naman nila alam kung ano nga ba talaga ang naging purpose bakit nakipagkamay si Mr. President Bongbong Marcos. Para sa akin, hindi naman masama ang ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Para sa akin yun ay pagbibigay galang o pagrespeto o pagbati o pagiging humble ni Mr. President Bongbong Marcos. So yun lang ho mga ka-action, mga kakampeng, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.